Alam nyo, para sa napakarami sa ating mga kababayang OFW, iisa lang talaga ang ultimate goal, ang makauwi for good. Yun na yun. Pero ang laging tanong, paano ba natin sisiguraduhin na yung perang pinaghirapan ng ilang taon, hindi basta-basta mawawala? Well, yan mismo ang pag-uusapan natin. Titingnan natin ang isang paraan na baka ito na ang sagot na hinahanap ninyo, ang broiler contract growing. Ito yung dahilan ng lahat ng pagod at sakripisyo, di ba? Yung pangarap na magkaroon ng sariling negosyo para sa wakas makasama mo na ang pamilya mo. Ito yung nagbibigay sa atin ng lakas para bumangon araw-araw, kahit malayo tayo. At dito na papasok yung nakakatakot na parte. Kasi yung perang inipon mo ng maraming taon na dapat sana'y magbibigay ng seguridad ay pwedeng maging sanhi pa ng mas matinding stress at sakit ng ulo. Bakit kaya? Tara alamin natin. Okay, sa unang parteng ito, kailangan nating maging prangka. Bubuksan natin yung mga mata natin sa masakit na katotohanan kung bakit maraming pinapangarap na negosyo ng mga OFW ang, nauuwi sa wala. Ito ang salarin mga kababayan, absentee entrepreneurship. Ano ba to? Simple lang. Ikaw yung naglabas ng pera, ikaw yung nag-invest, pero wala ka doon para magpatakbo. Ang resulta, yung perang pinaghirapan mo, pinamamahalaan ng iba, madalas, kamag-anak o kaibigan na, sa totoo lang, baka kulang sa kaalaman sa pagpapatakbo ng negosyo. At dito natin makikita yung mga common na bitag. Nagbibigay ka ng pera, pero wala kang kontrol, masyado kang nagtitiwala. Minsan, yung galing natin sa trabaho abroad, akala natin sapat na para magnegosyo. At syempre, nandyan yung pressure mula sa pamilya, ang pagmamahal sa kanila ay hindi business plan. At yung sobrang pagmamadali na makauwi, yun pa mismo ang pwedeng maglagay sa alanganin ng lahat ng pinaghirapan mo. Okay, sapat na sa problema. Medyo mabigat yon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang solusyon. Mayroon kasing isang modelo ng negosyo na para bang isinadya para iwasan lahat ng panganib na yan. Ito ang contract growing. So, ano ba to sa simpleng salita? Partnership. Nakikipag-partner ka sa isang malaking kumpanya. Sila na ang bahala sa sisiw, sa feeds, sa technical support. At ang pinakamaganda sa lahat, bago mo pa man simulan, garantisado na nila na bibilhin ng lahat ng manok na aalagaan mo. Wala nang sana may bumili. Tinatanggal nito yung pinakamalaking sakit ng ulo sa negosyo, ang market risk. Tingnan niyo tong comparison na to, dito talaga nagiging malinaw ang lahat. Sa kaliwa, yan yung tipikal na negosyo ng OFW, high risk, kailangan ng hands-on management, at hindi sigurado ang kita. Sa kanan, yan ang contract growing, may guaranteed market, may professional farm manager na nagpapatakbo at stable at predictable ang kikitain mo. Ibang-iba, di ba? At ganito lang kasimple yung cycle. Step 1, ang integrator tulad ng Bounty Fresh, magbibigay ng lahat ng kailangan mo. Step 2, ang farm mo, aalagaan lang yung mga manok. Step 3, paglaki nila, bibilin lahat ng integrator. Paulit-ulit lang. Isang sistema na nagbibigay ng, alam mo yun, peace of mind. Okay. Maganda pakinggan yung konsepto. Pero ang tanong ng lahat, kumikita ba talaga? Yan ang aalamin natin ngayon. Silipin natin yung mga numero. Let's talk about the money. At bago tayo tumuloy, mahalaga to ha, yung mga numerong ipapakita ko, hindi po ito hula-hula. Base ito sa isang formal na feasibility study na gumagamit ng actual data para sa isang modernong farm. So pinag-aralan ito ng mabuti. Ito yung numerong gusto nating lahat makita, di ba? Halos 5 milyong piso. Ano to? Ito yung estimated na net income, ha? After tax na yan, ibig sabihin malinis na kitang pwedeng pumasok sa bulsa nyo sa loob lang ng 1 taon. Imagine niyo yan. Ganyang halaga, kayang-kaya ng suportahan yung pangarap nating lahat na makauwi for good. Sunod, 17.7%. Ano naman to? Ito yung return on investment o ROI. Ito yung sukat kung gaano kabilis at kaepektibo lumalago yung pera mo. Para lang may idea kayo, yung 17.7%, napakalayo niyan kumpara sa kikitain ng pera ninyo kung iiwan nyo lang sa bangko. At panghuli sa mga numero, 5.6 years. Ito yung payback period. Ibig sabihin, sa loob lang ng mga 5 taon at kalahati, yung perang ipinasok mo sa simula, bawi mo na. Pagkatapos niyan, lahat ng kikitain ng negosyo, purong kita na lang. So, nakita na nating kumikita siya. Ngayon, ang tanong,
paano ka naman makakasali? At ang mas mahalagang tanong, paano mapoprotektahan yung perang pinaghirapan mo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. May dalawang malinaw na daan para sa'yo bilang investor. Unahin natin yung option B. Ito yung para sa mga gusto ng sigurado at predictable. Para kang nagpapautang sa negosyo. May fixed return ka na 8 to 10% kada taon. Solid yan, protektado pa ng legal documents. Yung option A naman, para to sa mga gustong maging part owner. Dito, ang kita mo nakadepende sa performance, pero mas malaki yung potential na tubo. So pipili ka kung anong klase kang investor. Ngayon, focus tayo sa seguridad, lalo na sa option B. Paano namin nasasabing ligtas ang pera mo? Una, may legal at notaryadong promissory note. Pangalawa, may personal guarantee mula sa may-ari ng proyekto. Pangatlo at pinakaimportante, ang pera mo ay nakalagay sa isang tunay at tumatakbong negosyo. Hindi ito financial product lang na nakasulat sa papel. Ito ay isang operasyon na kumikita. Dito na natin ngayon pinagsasama-sama ang lahat, mula sa pangarap, sa mga panganib, sa solusyon at sa mga numero. Lahat yan bumabalik sa iisang layunin, ang makauwi ka for good. At kung isusuma natin sa isang pangungusap, ito yon. Isang negosyong may partner na malaking kumpanya, may option para sa ligtas at predictable na kita, at may malinaw na plano kung paano ka pwedeng lumabas sa investment. Bawat parte nito, dinisenyo para sa seguridad at kapayapaan ng isip mo. Kaya, iiwan namin kayo sa tanong na ito. Isipin niyo po, yung bawat sentimong ipinapadala nyo, yung bawat taon na malayo kayo sa pamilya, saan ba ito patungo? Siguraduhin natin na yung pundasyong itinatayo ninyo ay hindi lang mataas, kundi matibay, matalino, at siguradong maghahatid sa inyo pauwi ng tuluyan.